Good morning! Kulang pa sa energy. Isa pa. Good morning, Impact Church! Ayun! Maraming salamat po at tayo'y nagkita-kita sa ngayong muli. At pwede bang pakitapik yung katabi ninyo, kaliwat kanan? Nagagalak ako na makita kang muli. Tapikin mong uli. Sabay-sabay tayo magpupuri sa Panginoon. Amen. Share ko lang po yung malasakit batch 1 kahapon. Sobrang na-bless lang ako sa mga sharing nila kahapon ng Bible study namin. Natutuwa rin ako lalo na doon sa mga tatay na bihira lang kasing mag-share. Pero ayun nga, natutuwa ako na mas marami sila kahapon kaysa sa babae. Kaya mga nanay, sana makita namin kayo next batch 1, no? Tunay nga na napakabuti ng Diyos kasi talagang pinapakita nila at nakikita ko pala na paano sila tinatransform ng Panginoon. Nakaka-bless kasi talagang may mga shinare sila na talagang binibigay ng Panginoon yung kagalingan, yung pagpo-provide ni Lord, yung talagang Panginoon ay just talaga kasi marami na rin nagmamak sa kanila dahil sa buhay na pinili nila ngayon. Pero patuloy sila nagpe-persevere na pagpupuri at paniniwala sa ating Diyos. And for that, maraming salamat sa ating Panginoon. Kaya hinihiling ko po ang lahat na magsitayo. Sabay-sabay nating awitan ng pasasalamat bagkat ang biyaya ng Panginoon ay sapat at higit na. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Higit pa sa lahat kong inaasahan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, pagkat ika'y smart, higit pa. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Oh, napakabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi nagkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa.
ang pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo'y kalakasan ko, Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pipurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala nang sa'yo'y maihahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, pagkat sa'yo'y sumasamba. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, pagkat sa'yo'y sumasamba. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala nang sa'yo'y maihahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, pagkat sa'yo'y sumasamba. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, pagkat sa'yo'y sumasamba. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, pagkat sa'yo'y sumasamba. Pagkat sa'yo'y sumasamba. Pagkat sa'yo'y sumasamba. Yes! Tunay nga na langit ang ating pakiramdam, no? Paglagit kasama natin ang ating Panginoon. And salamat po, Panginoon. Siksik, liglig na pasasalamat, Lord. Tunay nga na dakila ang iyong biyaya ay napakasagana. Ang iyong katapatan ay hindi matatawaran, Lord. Pagkat ikaw, O Diyos, na aming kanlungan, aawitan ka, pupurihin. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurin pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon,
ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniika at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniika at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paburit at samba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniika at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paburit at samba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Come on, church. Daluyan ng walang hanggang mga paburit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Panginoon, maghari ka ngayon at kailanman. Salamat po sa buhay na bawat isa. Patuloy po na ikaw ang maghari at manahan sa aming mga buhay. At ikaw nawa ang patuloy naming mapapurihan sa lahat ng aming mga gawa. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa iyo lamang, Ama. Sa ngalan ng Jesus, Amen and Amen. Maari na pong lahat magsiupo. Good morning po, Impact Church. Ayan, sabi nga po ng mga estudyante ko lagi, pag ako po'y pumapasok sa classroom, ang lagi po nilang bati, good morning, it's nice to see you again. And it's really nice to see you again po ang mga kapatid natin sa Panginoon. Amen po ba? Ayan. So bago po tayo mag-proceed po sa ating announcement, meron po tayong konting reminders. Dahil tayo po ay merong coffee dito sa likod at tayo po ay gumagamit ng mga coffee mugs, reminders lang po na kung maaari po ay i-reuse po natin ang ating mga coffee mugs. Meron pong masking tape na provided para po yung mug po na gagamitin natin, malagyan po natin ng pangalan para after mag-coffee, pwede po natin gamitin siya pang water. And bago po sana
na mag-start ang sermon ni Pastor, iwasan po natin yung titipon-tipon po tayo sa likod para kumuha ng impact bread dahil tayo po ay merong impact bread. So kung gusto po natin mag-almusal, magkape, pwede po tayong pumunta na mas maaga para bago po mag-start ang preaching ni Pastor, nakakain na po tayo. Okay po ba? Yan. So for our announcements for today, wala po tayong birthday celebrant this week, pero meron pong may wedding anniversary on September 26, wedding anniversary po ni JL and Micaela de Guzman. Happy wedding anniversary. Tunay nga na pag ang Diyos ang sentro ng inyong relasyon, talagang masaya at tatagal. Amen po ba? Ayan, and for our ministry report, we're so happy dahil natapos po ang unang part ng ating campus invasion this week. Nakapunta po tayo sa 5 campuses sa tulong po ng ating mga pastor at ng ating mga volunteers. Day 1 po, nagpunta po tayo sa Carlos P. Garcia High School at sa Don Quintin Paredes High School. Then day 2, tayo po ay nagpunta sa Juan Sumulong High School at sa Jose P. Laurel High School. And day 3, Friday po, nagpunta po sa Quirino High School ang ating mga volunteers para po i-encourage po ang ating mga kabataan sa campuses na pumunta po dito sa simbahan, sa ating student center at umattend po ng Region Fridays. And praise the Lord dahil yung mga dati pong pinuntahan natin last year na nag-campus invasion po tayo, marami po sa mga volunteers natin this campus invasion ay galing po sa mga produkto natin nung campus invasion last year. And talagang salamat sa Panginoon dahil yung message po ni Pastor June na "Here I am, send me." Talagang arami po talagang mga bagong volunteers ang nagpagamit po sa Panginoon para mag-reach out sa mga kabataan sa mga campuses na ito. And next po sa ating ministry report, ang ating Malasakit Batch 1. Tuloy-tuloy po rin po yan every other Saturday sa pangunguna po yan ni Nanay Marcel at ni Tatay Rolly kahapon. Praise the Lord dahil ang ating isa sa mga power couple ng ating simbahan ay talagang nagpapagamit sa Panginoon para po yung mga Malasakit Batch 1 po natin ay patuloy pa pong lumago sa kanilang pagkilala at pagmamahal sa ating Panginoon. And ito po, nagkaroon po ng small group ang young couples. Kaya po kung kayo po ay magmi-meet ng yung small group, pwede nyo pong isend ang picture sa akin, kay Angela, para po maisama po natin dito sa ating ministry report. Yan. And for our announcements po, meron po tayong upper room. This September 29, 7 p.m. po yan mag-i-start. So, Church, we encourage everyone na tayo pa ay umattend dito sa ating upper room at sama-sama pong manalangin sa September 29, 7 p.m. Next po ay ang ating fundraising for the teachers, Bless the Teacher 2023. You can help us bless the teachers until October 15. Kung paano po at magkano po ang kailangan? 300 pesos lang po, makaka-bless na po tayo ng isang teacher. And since ang plan po ng church ay mabless po natin ang mga teachers sa atin pong campus ministry, we are in need of 200,000. But praise the Lord, dahil as of today, September 23, meron na po tayong 164,300 pesos. And that is 82.15% of our target. Konti na lang po, malapit na pong 100%. Baka kayo na lang pong hinihintay para maging 100%. Okay, next naman po ay ang ating campus invasion. Meron pa po tayo sa September 27 and 28. Kaya kung kayo po ay na-move sa mga volunteers natin kanina at gusto nyo pong mag-help para po sa campus invasion this coming week, meron pa po September 27 and 28 po. Magsabi lang po kay Kuya Ryan, kay Ate Angela, kay Pastor Gerard para po dito. Next naman po ay ang ating Region Fridays. Dahil nag-campus invasion na po tayo, may mga kabataan na pong pumupunta dito sa ating simbahan, sa ating student center. Magbabalik na po ang Region Fridays natin. Sa Friday din po ito, 2 p.m. And take note, hindi lang po ito para sa mga bagong kabataan dito sa simbahan. Pati po yung mga matatagal na pong kabataan sa simbahan natin, mga young people, highly encouraged din po kayong umattend dito sa ating Region Fridays.
Yan. Next naman po, ayan, hindi lang po para sa mga kabataan ang meron tayo sa simbahan na to. Of course, para sa young couples, sa old couples, single mom, single dad. Ayan, pwede po tayong umattend dito. And the soon-to-be married couples, kagaya po ni Pastor Oliman Van. Ayan, pwede po tayong umattend dito sa ating The World Needs a Father Seminar. Ito po ay on October 7 and 14. 8 a.m. to 5 p.m. So ito po ay 2 consecutive Saturdays. Meron po tayong registration sheet po doon. Pwede pong mag-fill up. Magandang seminar po ito dahil totoo naman po na ang family ay ang basic unit ng ating society, and very important na ang isang pamilya ay matatag at ang pundasyon ay ang ating Panginoon. Yan. So meron lang pong registration fee na 100. Pero sulit naman po ang 100 dahil may kasama na po siyang lunch. So that's all for our announcement. Let us now proceed with worshiping God by giving His tithes and our offerings. It is written in Proverbs 3 chapter 9. Proverbs chapter 3 verses 9 to 10. Honor the Lord from your wealth, from the first of all your produce. Then your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. So, Impact Church, let us now give our God's tithes and our offerings. Ang dahilan ng buhay ko, nakatalaga para sa'yo. O Diyos, malaya ka na ako'y gamitin mo. Ikaw ang dahilan ng buhay ko, nakatalaga para sa'yo. Ayan. So bago po tayo mag-proceed po sa message po for today, gusto po nating i-welcome ang ating mga visitors, ang ating mga first-timer na kasama po natin today sa ating Sunday service. Let's welcome Jessica Yago. Jessica, where are you? Welcome to Impact Church, and hopefully makasama ka pa namin sa mga susunod na Sunday service. And ito po ang mga kaibigan ni Kuya Ryan. Si Paul, si Stella, Christine, Sam, Salve, Shirley, ayan, si Salve, yan. Sila po ang mga kaibigan ni Kuya Ryan, nandito po ngayon. Kasama po natin sa ating Sunday service. Kasama rin po natin si Shirley Agustin and si Jasmine Agustin. Welcome to Impact Church. Masaya po kami nakasama po namin kayong lahat today. And see you po sa mga susunod pa pong Sunday. Inaanyayahan ko po yung lahat na tumayo para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay magmumula sa Nehemiah chapter 2. Nung buwan ng Nisan, sa pang-20 na taon ng paghahari ni King Artaxerxes, kumakain ang hari at sinerve ko sa kanya yung wine. Noon niya lang ako nakitang malungkot. Kaya tinanong niya ako, "Bakit malungkot ka? Mukhang wala ka namang sakit. So malamang may problema ka." Takot na takot ako. Pero sinabi ko sa kanya, "Mabuhay po kayo, mahal na hari. Malungkot po ako kasi nawasak ang city na pinaglibingan sa mga ninuno ko. Nasunog din po ang mga gate nun." Nagtanong ang hari, "May gusto ka bang hilingin sa akin?" So nagpray ako sa Diyos ng langit, tapos sinabi ko sa hari, "Kung okay lang po sa inyo at kung willing po kayong pagbigyan ng request ko, gusto ko pong umuwi sa Juda para maipatayo ko ulit ang city kung saan nakalibing ang mga ninuno ko." Nakaupo ang hari sa tabi ng reyna nung time na yon. At sinabi niya, "Hanggang kailan ka mawawala? At kailan ang balik mo?" Sumagot ako at pinayagan naman niya ako. Tapos nakiusap ako, "Kung pwede po, bigyan niyo rin ako ng mga sulat para sa mga governor ng probinsya sa west ng Euphrates, para padaanin nila ako at makarating ako sa Juda. Pahingin na rin po ako ng sulat na ipapakita ko kay Asaph, kung nagbabantay sa mga gubat ng hari, para bigyan niya ako ng mga troso.
Gagamitin ko po ang mga yon para sa mga gate ng kuta na nagpoprotekta sa temple, para sa mga pader ng city, at para sa bahay na titirhan ko. Binigay naman ng hari ang lahat ng hinihingi ko, kasi mabuti ang Diyos sa akin. Pinasamahan pa ako ng hari sa ilang officer ng army at sa mga sundalong nakakabayo. Nagpunta kami sa west ng Euphrates at binigay ko ang mga sulat ng hari sa mga governor dun. Pero nung mabalitaan ito ni Sanballat na taga Bet Horon at ni Tobia na official sa probinsya ng Ammon, galit na galit sila. Ayaw kasi nila na may tutulong sa mga Israelites. Nakarating nga ako sa Jerusalem at sa loob ng 3 days na nandun ako, wala akong sinabihan tungkol sa pinagawa sa akin ng Diyos sa Jerusalem. Kinagabihan, bumangon ako at lumabas kasama ang ilang tao. Hindi ako nagdala ng kahit anong hayop except dun sa donkey na sinakyan ko. Lumabas ako sa Valley Gate at pumunta sa bukal ng dragon hanggang sa gate na papunta sa tapunan ng basura. Sinek ko ang sira-sirang pader ng city at ang mga gate na nasunog. Tapos tumuloy ako sa bandang east ng city at pumunta sa gate ng bukal at sa paliguan ng hari. Pagdating doon, walang madaanan yung donkey na sinasakyan ko. Kaya pumunta na lang ako sa Kidron Valley at nag-ikot habang chinecheck ang pader. Tapos bumalik ako at dumaan sa Valley Gate papasok ulit sa city. Walang kaalam-alam ang mga official kung saan ako pumunta o kung ano ang ginagawa ko. Wala pa akong sinasabi sa mga Jews, mga priest, mga leader, mga officials o kahit sino pang tutulong sa trabahong ito. Pero sinabi ko sa kanila, kawawa naman tayo. Wasak na wasak ang Jerusalem at sunog ang mga gate nito. Itayo ulit natin ang pader ng city para hindi na tayo napapahiya. Sinabi ko sa kanila kung paano ako blines at tinulungan ng Diyos. Kwento ko rin ang mga sinabi sa akin ng hari. Sumagot sila, sige, mag-start na tayong gumawa. At nag-ready na silang magtrabaho. Nung nalaman nila Sanballat, Tobia at nung Arab na si Geshem ang plano namin, pinagtawanan nila kami at mililiit. Sabi nila, ano sa tingin niyong ginagawa niyo? Nagre-rebelde ba kayo sa hari? Sumagot ako, ang Diyos ng langit ang tutulong sa amin para maging successful ang trabahong ito. Mga lingkod niya kami at sisimulan namin ang pagtatayo. Pero kayo, wala kayong part, karapatan o maangking anuman sa Jerusalem. Ito po ang salita ng Diyos. Pwede na po kayong umupo. Amen. Praise God for the reading of His Word. Good morning, Impact Church. Sorry. Alam ko maraming may ubo at sipon ngayong mga panahon na to. Marami akong kilala na suffering from flu, may ubo at sipon. And it's a reminder for us to take care of our bodies. Minom tayo ng vitamins. Even ako ay tinamaan po. And I was suffering from migraine for about a couple of days this week. So praise the Lord dahil andito ako ngayon sa inyong harapan, sharing God's Word to you today. So we are down to our last preaching about Lordship and about Christ being our Lord of all. And I hope na every sermon na narinig nyo, meron kayong something na baon-baon as we go on with our life. Meron tayong something na na-realize or mga bagay na kailangan nating baguhin or dapat pa nating idagdag, dapat pa nating dagdagan sa buhay natin. And nakita natin sa mga characters, sa mga sermons na paano nga ba natin gagawing God paano nga ba natin gagawin si God na Lord ng buhay natin. So before we dive into our God's message for today, manalangin po muna tayo. Let's pray. Father, we thank you, Lord, dahil we know, Lord, na it's not an accident na nandito kami
ngayong araw na ito, hearing your word, Panginoon. And we just praise you and honor you, Father, because tunay nga na ikaw ay napakabuti, Panginoon, at sa lahat ng araw ay ipinapakita mo sa amin na ikaw ay sapat na at higit pa, Panginoon. We thank you, Lord, because we know na yung word mo will work through our hearts and through our minds, Panginoon. And we pray na kung ano man yung matutunan namin, marinig namin ngayon at dun sa mga past pa na sermons, Panginoon, ay mai-apply namin sa buhay namin, Lord. For we know that this would glorify you and honor you, Lord. Be with us. May your Spirit work, Panginoon, through us and in us, Panginoon. We praise you and we honor you. We glorify you, Father, and this we pray. In Jesus' name, amen. There are times na gulat ako kasi pagka umikot ka sa Metro Manila, actually sa Quezon City lang, ang dami nang nagsulputan ng mga nagtataas ang mga condo units. Sa amin, malapit kasi kami sa Aurora Boulevard, sa may Katipunan, sunod-sunod na yung mga bakanting lote na nagiging condo, nagiging high-rise condo. Wherein dati, bawal kasi doon, actually alam ko bawal doon magtayo ng high-rise. Pero ngayon, pinayagan na nila. So sunod-sunod na, binibili na yung mga lote na malalaki sa Aurora Boulevard para gawing condo. Naalala ko, nung estudyante pa ako, dahil sa recto ako nag-aaral, hindi sa recto, yung school ko po ay sa recto. Sakay ako ng LRT, from Anona Station, sakay ako ng LRT. Pagkatapos dumaan ng train dito sa station na to, sa Araneta Center, Cubao, meron kang madadaanan, mandar na siya, punta na siyang Betigo, meron kang madadaan ng malaking bakanteng lote na nandoon sa corner ng EDSA at saka ng Aurora Boulevard. So, nung estudyante ako, lagi ko tinitingnan yon kasi amazed na amazed ako, ang lalim ng hukay. Tapos pag maulan, nagiging siya, parang sapa. Pero pagka maaraw naman, nakikita mo yung mga puno, parang gubat naman yung itsura niya kapag maaraw at wala siyang tubig. Pero, eto lang, di ko alam kung last year or this year, gulat na gulat ako kasi meron nang nakatayo na, na building. May mataas na building na nakatayo na ang tingin ko ay condo siya. Tapos nakita ko na part nun shopping mall. So magkakaroon ulit ng shopping mall, marapit sa atin. Dito sa, ayan, yan po yung picture niyan. So shopping mall yan, tapos may condo na nakadikit doon sa shopping mall na yon. Tapos, meron din isang beses, nagulat ako dahil nagdadrive kami ni Jait along Shaw Boulevard at naaalala ko na walang McDonald's doon sa may Shaw Boulevard sa Wakwak. Pero lo and behold, nung nakita namin, meron na McDonald's bigla. Sabi ko, ganun na ba tayo katagal na hindi dumadaan dito sa lugar na to at hindi natin napansin na may McDonald's na ginagawa. So gulat na gulat kami. Yun pala, napanood ko sa isang vlog ni Slater Young na itong McDonald's na to, bigla siyang kaya parang feeling nung iba, bigla siyang sumulpot. Kala ko ako lang pero nakita ko sa internet, marami palang nagtaka na bigla nang may McDonald's doon. So napanood ko sa isang vlog ni Slater Young na ito palang McDonald's na to ay prefabricated na yung store na yan. Ibig sabihin, off-site, ginawa na lahat ng kailangan. Andiyan na yung salamin, andiyan na yung lahat ng kailangan para mabuo yung building na yan. Ginawa na off-site. So, after nun, dinala dyan sa Shaw Boulevard, malapit sa Wakwak, tapos inassemble na lang nila. Sabi ko, galing kasi parang umorder ka lang sa Shopee. Umorder ka lang ng aparador sa Shopee, tapos inassemble mo na, nandun na lahat ng kailangan mo, tornilyo, yung mga kahoy na kailangan mo, yung pinto, yung hawakan ng pinto. Naalala ko dati, nag-order si Jait ng aparador, pinicturan niya pa, hindi ko na ilagay pero pinicturan niya pa. In the end, sabi ko parang mali yung gawa. So, binaklas ulit namin, tapos inayos ulit namin. Sabi ko, nagagawa na rin pala yun sa building ngayon. Nagagawa na rin pala siya na McDonald's na ina-assemble na lang, tapos McDo na, di ba? Store na kagad. So, nagawa siya within a short span, yung buong store na yan. And
itong pag-uusapan natin ngayon, yung pangyayari na pag-uusapan natin ngayon is somehow parang ganito din. Merong isang malaking task na kailangang gawin, si Nehemiah, which is nabanggit na kanina ni Kiko, yung binasa nating passage, meron siyang malaking task na kailangang gawin. At kailangan niyang gawin yon for a short span of time. Pero pag-uusapan natin, ano nga ba yung pwede nating matutunan sa buhay ni Nehemiah, hindi lang doon sa paggawa ng walls, pero titingnan natin yung buong buhay niya. And ano nga ba yung pwede nating matutunan sa kanya sa pag-serve natin kay Lord? Because I believe that si Nehemiah ay isang true servant ng Panginoon na talagang ginamit siya ni Lord para ma-expand or ma-protect yung kingdom na meron ang Panginoon. So, a couple of decades before dito sa kwento na to, before dun sa passage na binasa ni Nehemiah, ay sinira ng Babylonians ang Jerusalem. At yung mga Israelites na naninirahan dito ay napilitang umalis sa land nila. So nag-exile ulit sila, naging refugees ulit sila. And many years after, tapos sirain ng Babylonians yung Jerusalem at lahat ng meron yon, yung mga Israelites after so many years ay bumalik doon sa lugar nila. Some of the remnants na lang ng Israel, of course, hindi na lahat because matagal bago ulit sila bumalik sa lugar na yan, sa Jerusalem. But there was a problem. And itong problem na ito, tulad ng binasa natin sa passage kanina, ay talagang bumasag sa puso ni Nehemiah. Hanani, yung nagbigay ng message doon sa kay Nehemiah about doon sa nangyari sa Israel, was some of the scholars believe na ito ay blood-related brother talaga ni Nehemiah. So nag-report si Hanani sa kanya, and ano yung state ngayon ng mga Israelites na bumalik na sila sa Jerusalem. And nakita natin kung ano yung sinabi or ano yung ni-report ni Hanani kay Nehemiah. Basahin natin ulit sa Nehemiah 1:3-4. They said to me, "Those who survived the exile are back in the province, are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down, and its gates have been burned with fire." When I heard these things, I sat down and wept. For some days I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. Nehemiah was so devastated nung narinig niya yung balita ng state ng mga Israelites na bumalik sa Jerusalem. Because he knew how vulnerable sa attacks yung isang city na walang walls. Madali silang sakupin, madali silang atakihin, madali silang ma-conquer dahil wala silang walls to protect their city. And these people are living in a city without a solid wall. Ibig sabihin nun, they are defenseless. And hindi lang yun, they are humiliated. It's nakakahiya para sa isang city na wala siyang walls to protect them with. So yun yung state nila ngayon, nung time na yon. And I love how Nehemiah responded kahit nabibigat yung nararamdaman niya. He mourned, of course, malungkot siya dun sa nangyari. Pero he fasted and prayed before the God of heaven. In his prayer, makita nyo, doon sa passage kanina, he adored God for who He is and confessed yung sins na ginawa ng mga Israelites towards God. He asked na bigyan siya ni Lord ng favor at maging successful yung pagharap niya sa king. Dahil gusto niyang tulungan ng mga Israelites sa pinagdadaanan nila at gusto niyang at ini-impress sa kanya ni Lord na i-rebuild yung walls na yon sa city of Jerusalem. The chapter ended, itong chapter 1 ended by Nehemiah saying that he was a cupbearer. When you look at the life of Nehemiah, nasa foreign land siya. He was serving the king of Persia na si Artaxerxes. So, technically, pag tinignan mo siya, he was a slave.
Slave siya, nagtatrabaho siya sa foreign land. So, ang trabaho ni Nehemiah bilang cupbearer ay siya muna yung titikim ng drink. Bawa may iinumin yung king. Siya muna yung titikim ng drink bago ito ipainom sa king. So, actually, hindi lang drink. Nung nabasa ko, hindi lang drink. Kahit pagkain, siya muna yung titikim bago kainin ng king. This is to make sure na walang poison yung kakainin or yung iinumin or kung ano yung hinain sa king. So, ang hirap ng trabaho ni Nehemiah, di ba? Parang anytime pwede siyang mamatay doon sa titikman niya. Pero yun yung trabaho niya. And he has to do it. So, si King Artaxerxes, yung king na sinuserve niya ay kilala and was respected by many rulers sa iba't ibang lugar. And no wonder why Nehemiah was really asking God na tulungan siya, na bigyan siya ng favor ni Lord na makausap or maka-request dito sa king na to dahil sobrang highly respected itong king whom he is serving. So, the next chapter, binasa ni Kiko sa ating scripture reading ngayong araw na to. At napansin ng king isang araw na Nehemiah was so sad na tinanong niya si Nehemiah, sabi niya, bakit ka malungkot? Parang kang may sakit. Wala ka namang sakit, pero para kang may sakit. So, yun yung tanong ni King Artaxerxes sa kanya. So, sabi ni Nehemiah, malungkot siya dahil sa nangyari sa Jerusalem. So, ganito nga yung state, walang walls. So, kaya ganun siya kalungkot. So, tinanong siya ni King Artaxerxes ngayon, sabi niya, ni King Artaxerxes, ano ba yung gusto mong hilingin sa akin, Nehemiah? Ano ba yung gusto mong hilingin sa akin? So, bago sumagot si Nehemiah, sabi niya, ito na yung pagkakataon. Ito na yung pinagpipray ko na pagkakataon na ibigay sa akin ni Lord para makapag-request dito sa king na to. So bago siya sumagot, nag-pray muna siya kay Lord. And after niya mag-pray, sinagot niya yung king. At ito yung sinabi niya. Sabi niya, then I prayed to the God of heaven, part yan ng verse 4, and I answered the king. If it pleases the king, and if your servant has found favor in his sight, let him send me to the city in Judah, where my ancestors are buried so that I can rebuild it. Tinanong ni King Artaxerxes kung gaano katagal mawawala si Nehemiah. So, nag-set siya ng time kung kailan siya babalik. And after nun, humingi siya ng letters mula sa king para maging safe yung paglalakbay niya. At humingi rin siya ng letter para naman doon sa mga kakailanganin niya sa pag-rebuild ng wall. So medyo planado na talaga sa isip ni Nehemiah kung ano yung kailangan niyang gawin. Ano yung mga kakailanganin niya para mag-rebuild ng wall. And the king granted yung request ni Nehemiah. So he went on, kasama pa siyang army ng mga king para protektahan siya. And now this story leads me to my first point. So ano nga ba yung pwede nating makuha kay Nehemiah na pwede nating i-apply sa buhay natin? First is, he did not let his status hinder him. Hindi niya hinayaan na yung status niya, na he is a slave, maging hindrance para makapag-serve siya kay Lord. Kanina nabanggit ko nga kanina na Nehemiah was a slave to the foreign king Artaxerxes. And at the back of his mind, he knew na maaaring hindi siya pakinggan or baka tawanan lang siya nung king dahil alipin lang siya. He's a slave. Isa pa, foreigner siya dun sa lugar na yon. So, wala siyang mataas na posisyon, though being a cupbearer, medyo mataas-taas na siya, hindi katulad ng ibang slaves. Pero hindi pa yun yung sobrang taas na posisyon para humingi ka ng request sa king. Pero hindi hinayaan ni Nehemiah, pero hindi hinayaan ni Nehemiah na yung trabaho niya or yung status niya sa buhay or yung katayuan niya sa buhay ang siyang pumigil sa kanya na gawin yung pinapagawa ni Lord sa kanya. Nung dumating yung tamang time to speak his heart out to the king, Nehemiah seized the moment
Pero hindi niya nalimutan to pray to God first before speaking out his request. At nung sinabi niya yung desires niya sa king, gusto niyang i-build, tulungan yung mga kalahi niya at gusto niyang i-build yung walls, i-rebuild yung walls, nakita niya na hindi lang yung favor ng king yung natanggap niya, but God's favor was also upon him. Totoo na Nehemiah was a slave to the king, but he knew that he was a servant of the Lord. And alam niya that he has to put God first. Kaya sinunod niya si Lord, even though may doubts, even though may takot siya. Minsan, bago natin gawin yung isang bagay na malinaw naman talaga, malinaw na sinasabi ni Lord na gawin natin, titignan muna natin yung sarili natin. Titignan natin ano yung status natin sa buhay. Mahirap lang ako. Di ko kaya yan. Wala akong masyadong alam dyan Or, hindi pa ako tapos mag-aral Meron naman dyang mga tapos na mag-aral. Sila na lang. Or, ang classic dyan, ito yung classic dyan, masyado pa akong bata. Or, masyado na akong matanda para dyan. Minsan naman, yung mga taong nasa posisyon, merong posisyon, iniisip naman nila na, nandito na ako sa taas na-reach ko na tong status na to Dapat di na ako gumagawa ng mga ganyang bagay. Di ko na dapat ginagawa yung mga malilit na bagay, may gagawa na yan. Kaya na nila yan. Dito na lang ako. So, parehas hindi lang siya para dun sa feeling nila inadequate sila, kulang sila. Pati yung merong status, ganun din, may struggle din with this. And iniisip natin na dapat meron muna tayong ma-reach na status para sundin natin ang Panginoon or para magawa natin yung pinapagawa ni Lord sa atin. Kailangan maging leader muna ako bago ko mag-share ng gospel sa iba. Kailangan maging pastor muna ako para ma-share ko si Jesus sa iba so that I can make a difference. Pero ang totoo, dinidelay natin yung gustong ipagawa ni Lord sa atin. Dinidisobey natin si Lord. Dahil pakiramdam natin, hindi pa tayo ready. Dinidisobey natin si Lord dahil sa tingin natin, hindi tayo qualified. Ang tanong, sino nga bang qualified? Sino nga bang qualified? When you look at the Bible, may mga taong ginamit si Lord. Yung mga tao actually na ginamit ni Lord were unqualified people. There is this old but gold video sa YouTube entitled March of the Unqualified. Actually, yung video na yun ay nakita ko siguro mga 11 years ago na. And I'll share the link sa Facebook na lang mamaya so that you can watch it. Pero yung video na yun will show you yung mga taong ginamit ni God throughout the Bible na they were unqualified. Si Moses, he was not a great speaker. Si Jonah, tumakbo siya from God. Si Jacob was a liar. Si Jeremiah was depressed. Actually, he was depressed a lot. Si Jeremiah. Ni Apostle Peter lacked self-control. And si Paul ay magagalitin. At marami pang ibang tao na ginamit si Lord sa Bible na katulad nila. May mga problems. May mga somehow flaws sila sa kanilang character. And we can look at them as unqualified. Pero nagpagamit pa rin sila sa Panginoon. Bakit? Because they knew that it is not them, but God who will make them qualify. Si God yung magka-qualify sa kanila. So if God is telling you to do something, or if God is telling us to do something, huwag tayo mag-focus sa kung ano lang yung kaya natin or yung kakayahan natin. Instead, mag-focus tayo sa kung ano nga ba yung kayang gawin ni Lord through us. Nehemiah knew how mighty the Lord is and alam niya that God can make impossible things possible. That is why nung tinawag siya ni Lord to rebuild the walls,
he followed. Kahit na siya ay isang slave, he followed. Nagtiwala siya, hindi sa kakayahan niya, kundi sa kakayahan ni Lord na tumawag sa kanya. Katulad ni Nehemiah, huwag nating tingnan yung status natin dito sa mundong ito. Instead, tingnan natin yung status natin kay Lord. At yun ay tayong lahat na tumanggap sa Kanya ay anak niya at parte ng kanyang pamilya. Tayo ay tutulungan niya at hindi niya pababayaan. At sasamahan niya tayo kahit saan. Huwag tayong matakot mga kapatid. If the Lord is leading you to share the gospel to someone, gawin natin. If the Lord is calling you to lead a Bible study sa lugar nyo, to plant a church doon sa lugar nyo, gawin natin, pagtulungan natin. If the Lord is leading you to start a small group sa workplace nyo or sa school, kung nasaan kayo, go. Gawin natin, sundin natin si Lord. If the Lord is telling you na i-correct yung kaibigan mo, let the Lord enable you to do it. Dahil katulad ng pagtulong ni Lord kay Nehemiah, I am very sure na tutulungan ka din niya. After magpaalam ni Nehemiah kay King Artaxerxes, he started the journey to rebuild the walls of Jerusalem. And when you look at Nehemiah 3, makikita nyo sa buong chapter na yung mga taong ginamit ni Lord para tulungan si Nehemiah na ma-fulfill or magawa yung walls na ito. O, di ba? Sabi ko sa inyo, tutulungan tayo ni Lord. Kailangan lang nating sumunod sa Kanya. So yan, yung picture na Nehemiah rebuilding the walls. At first, okay pa. Nagkaroon sila ng malaking problema. Kaso nagkaroon ng malaking problema si Nehemiah. Dahil there were people who were already living there, nandun na, sa lugar na yon, sa Jerusalem, that was opposing doon sa ginagawa nilang pag-rebuild sa walls ng Jerusalem. They bullied Nehemiah to the point na actually binabantaan na nila si Nehemiah. They tried out different tactics para malure palabas si Nehemiah ng city para mabugbog or masaktan niya. Para masaktan nila si Nehemiah. And I can't imagine how hard it was for Nehemiah dahil nakakadagdag yun sa pressure na meron siya. Kailangan niyang matapos yung walls for a certain time dahil yun yung sinabi niya sa king. Tapos meron pang mga oppositions na ganito yung ginagawa nila. Di ba? Parang, naalala ko, pag may due date ka sa school, talagang ngarag na ngarag ka, lalo na kung crammer ka, di ba? Di ba? Gawang-gawa ka. So, pag may nangiistorbo pa sa'yo, gagalit ka kasi, ano ba, may ginagawa pa ako. Di ba? So, Nehemiah was somehow experiencing the same pressure siguro dahil dito sa mga oppositions na ito. Pero I love how Nehemiah responded to the opposition. And that is my second point. He did not let opposition stop him. Hindi niya hinayaan na yung mga oppositions na dun sa paggawa ng walls na napaka-importante sa city of Jerusalem, matigil, sila yung makapigil doon sa gustong ipagawa ni Lord. Nung na-experience ni Nehemiah lahat ng oppositions na ito, isa lang yung lagi niyang ginagawa each time that these enemies bullied them. Nehemiah prayed. He prayed. Makikita natin sa Nehemiah 4:4 yung isa sa mga prayers na sinabi ni Nehemiah when he was experiencing opposition. Sabi niya, "Hear us, our God, for we are despised. Turn your insults back on their own heads. Give them over as plunder in a land of captivity." He knew in his heart and in his mind na hindi niya kailangang gantihan or labanan itong mga tao na to dahil deep inside, he knew that God will fight for them. Nehemiah stood firm despite sa mga binabato at ginagawa na itong mga oppositions na ito sa kanila. And he continued on doing the task God has told him to do. Focus lang sa goal. Every time na may bagong schemes yung mga kaaway para hindi siya magtagumpay sa pag-rebuild ng walls, he would just pray to the Lord and God would give him wisdom para ano yung dapat niyang gawin with these oppositions. Now, anong ibig sabihin nito para sa atin?
we have to realize na hindi porket sinunod natin ang Panginoon, smooth sailing na lahat. Magaan na lahat. Okay na lahat. Mali yung thinking na kapag follower tayo ni Jesus Christ, hindi na tayo makakaranas ng persecution or hindi na tayo magsasuffer. Nehemiah followed the Lord pero nakaranas siya ng opposition. Nakaranas siya ng persecution. Hindi tayo exempted sa mga bagay na yan. We will have oppositions every now and then kahit na we are faithfully following Jesus Christ. People will continue to mock us, to judge us, to say bad things at us, against us. Pero like Nehemiah, huwag tayong tumigil sa pag-serve kay Lord. Huwag yun yung maging dahilan para tumigil tayong mag-serve kay Lord. I realized na habang ginagawa ko tong sermon na to, hanggat nabubuhay tayo sa mundong to, hindi tayo makakatakas sa mga oppositions. Dahil we are not citizens of this world anymore nung tinanggap natin si Jesus Christ as our personal Lord and Savior. Ibig sabihin, hindi na tayo taga dito. There will be times na mararamdaman natin na hindi tayo welcome. Hindi tayo welcome. Kahit na maganda naman yung balita na dala-dala natin at maganda yung hangarin natin. We will have those times. I had a crazy life nung kabataan ko. Medyo pasaway ako sa mga nakakilala sa akin, nakasama ko, sila KR. Alam nila kung ano yung kalokohan ko. Grabe ako nung kabataan ko. Panay computer, inom dito, inom doon, bisyo. I had many friends dahil sa lifestyle ko na yon. But when I fully understood what God wants for me, for my life, ano yung dinidesire niya para sa akin at ano yung dinidesire niya na gawin ko, paano niya ako gagamitin. Nung tinawag ako ni Lord to be a pastor, nagsimula na akong hindi sumama dun sa mga kaibigan ko na yun. At dahil hindi na ako sumasama sa kanila, nag-iba yung tingin nila sa akin. They were laughing at me, saying bad things about me sa social media. Minsan tinatag pa ako para i-mock lang ako. And that same friends na dati nakasama ko sa bisyo, na parang ang saya-saya namin pagka nagkakasama kami, they are also the same people who are mocking me today. Masakit. Sakit. Syempre, di ba? Sakit yon kasi when people are saying wrong and hurtful things about you, imposibleng hindi ka masaktan. Hindi naman ako bato di ba? Tao din ako. Nasasaktan. Pero I make sure na kahit anong gawin nila, kahit anong sabihin nila sa akin, hindi ako titigil sa gustong ipagawa ni Lord sa akin. Dahil alam ko na above else, yun yung pinaka-importante. I'd rather please the Lord than please people. The same thing may also happen to you. Sabi ko nga walang exempted sa atin. Pero pag dumating yung oras na yon, na you will face these things, fix your eyes on Jesus. And know na katulad nung ginawa ni Nehemiah, katulad nung ginawa niya para kay Nehemiah, the Lord will also fight for us. The Lord sees our suffering. The Lord sees our persecution. At hindi niya hahayaan na magstay tayo doon. Darating yung araw na He would comfort us. He would make us feel na, tama, nagstay ka lang sa akin. He would affirm yung mga decisions natin na ginawa. At pinili natin siya. Hindi natin kailangang gumante. Hindi natin kailangang magsalita. Dahil si Lord mismo yung lalaban para sa atin. Si Lord mismo yung bibigay ng vengeance para sa atin. Sabi nga sa Exodus 14:14, sabi dito, the Lord will fight for you. You need only to be still. Mag-pray lang tayo, katulad nung ginawa ni Nehemiah. Hingin natin yung wisdom galing kay Lord kung paano harapin yung mga oppositions na meron tayo. Huwag tayong matakot na harapin itong mga to. Huwag tayong matakot na along the way mawalan tayo ng mga kaibigan,
mga tao na kala natin importante. Because we have a bigger family to gain sa pamilya ng Panginoon. Ang tunay na servant ni Lord ay katulad ni Nehemiah. Alam niya when to keep calm and pray. Nagdadasal siya para ma-overcome niya yung mga oppositions na we are experiencing. And look at it. Itong mga oppositions na to, look at it as challenges we need to face so that we can press on and trust God more. Nehemiah overcame all oppositions and na-rebuild niya yung walls that was laid for ruins for how many years? In 52 days. Bigla na lang sumulpot. Parang makdo. Kung dito na matatapos yung story, dun sa pag-rebuild ng walls, pwede na nating sabihin na happy ending na yung kwento ni Nehemiah. But sadly, hindi natatapos dun or hindi natapos dun yung story. Yung conclusion ng book na ito ni Nehemiah had two movements. First ay positive and meron ding negative. So yung positive, nag-join forces sila ni Ezra, si Ezra at si Nehemiah, to bring about spiritual movement amongst the people in Jerusalem. So ginather nila lahat ng mga exiles na Israelites together, ginather nila para mag-festival at binasa nila at tinuro nila yung Torah for 7 days. Then, nag-celebrate sila ng ancient feast of tabernacles to remember God's faithfulness for them from the Exodus and the wilderness journeys. Nag-offer sila ng confession for their sins. Nag-offer sila to vow themselves para i-renew yung covenant na meron sila kay Lord at sundin lahat ng commandments na meron sa Torah. And they finished it with a great celebration over the temple at sa walls ng Jerusalem. Parang happy ending na talaga. Pero hindi eh. Nehemiah, kailangan niya bumalik dahil sinabi niya, babalik siya kay King Artaxerxes. At nagtatrabaho pa rin siya kay Artaxerxes. So, he went off, umalis siya dun sa Jerusalem, bumalik siya sa Persia, at nagkaroon ulit siya ng pagkakataon na bumalik ulit sa Jerusalem. And nung bumalik siya, hindi niya nagustuhan yung nakita niya sa city. People were not fulfilling their covenant vows. The temple was being neglected. Kahit yung mga tao sa temple ay nineglect nila yung temple mismo. People were violating the Torah and they were working on a Sabbath. And yung wall na pinaghirapan nilang i-build, he saw that people were setting up markets around the walls of Jerusalem. And nagtatrabaho pa rin sila kahit na Sabbath. Nung nakita ito ni Nehemiah, sobrang nagalit siya. Pinagsisigawan niya yung mga tao dahil sa ginagawa nila. And I imagine Nehemiah was so displeased and heartbroken nung nakita niya lahat ng ito. This was a very sad ending sa story. Sa totoo lang. Kung naging movie ito yung mga ayaw kong panoorin sa Netflix. Dahil after kang roller coaster ng emotions, tataas ka, kala mo magiging masaya na, biglang sa huli yung ending malungkot pala. Pero I want us to see ano ba yung meron dito na matututunan natin from Nehemiah bilang isang servant ni Lord. At yun ay ang aking third point. He did not let his failures affect who he is. Nehemiah was successful in rebuilding the walls of Jerusalem to protect the people and to lift them out of humiliation. Grabe siguro yung adrenaline na meron si Nehemiah that time. Siyempre, natapos mo yung task na parang imposible. Pero sa tulong ni Lord ay naging posible. And he had this desire to bring itong mga Israelites na ito back to the Lord. That is why nagtulong sila ni Ezra sa task na iyon. Pero yun nga, nung bumalik siya kay King Artaxerxes at bumalik siya sa Jerusalem, and nakita niya yung ginawa ng mga tao na pinoprotektahan nila. Nag-regress itong mga tao na to. They failed to keep their covenant. They failed to keep the Sabbath. They failed to respect the wall
whom the Lord and Nehemiah built for them. It was a very hurtful scene para sa kanya. Pero Nehemiah's response was to utter a prayer kay Lord. And yung last part nung Nehemiah 13 sa verse 30, Nehemiah said, "Remember me with favor, my God." Whether we like it, whether Nehemiah liked it or not, itong mangyayari na to somehow reflected sa leadership that he had. And it was a large blow sa kanya bilang servant ng Panginoon. Naalala ko nung nagtatrabaho ako sa call center, grabe mag-push yung team leader namin sa amin. He was very strict. She was very strict dahil ayaw niya na mag-fail kami. At ayaw niya na yung metrics namin bumaba. Dahil kapag bumaba yun, pag bumagsak yung metrics na yun, it would reflect on her sa ayaw niya at sa gusto. Kahit na ginawa niya yung best niya, baliwala yun kung bagsak yung metrics namin, kung hindi kami naging maayos ng mga agents niya. So it would reflect on her bilang leader. Mahirap tanggapin yon, pero I want to remind each and every one of you today na yung failures natin, yung mga failures natin, hindi yun yung magdidikta kung sino tayo sa Panginoon. Pangit man yung naging past mo, nagkamali ka man, nagkasala ka man ng malaki, hindi ibig na sabihin nun, hindi ka na mahal ng Panginoon at hindi ka na niya anak. Huwag tayong mahiya na bumalik kay Lord kapag nag-fail tayo, dahil when we confess and ask for forgiveness kay Lord sa mga failures natin, sa mga sins natin, He is faithful and He will accept us with arms wide open and embrace us. And let me say this to you today. Huwag niyong hayaan na yung failures niyo or yung failures ng ibang tao ang maglayo sa inyo sa Panginoon. Kaya lagi naming sinasabi ito, fix your eyes on Jesus. Fix your eyes on the Lord. Bakit? Dahil people, ito yung reality, people will fail you at some point sa buhay nila. Kahit kaming mga pastors nyo, hindi kami ligtas sa failures ng buhay. Meron kaming mga magagawa, merong magagawa yung mga ibang tao, even kami, that would make you feel na fail namin kayo. Pero hindi dapat yun yung maging dahilan para lumayo kayo kay Lord. Nehemiah knew na hindi mabubura ng failures na ginawa ng mga Israelites nung nawala siya. Hindi mabubura nun yung ginawa niya para sa Panginoon. He knew in his heart and in his mind na binuhos niya lahat ng makakaya niya sa calling na ibinigay sa kanya ni Lord. And alam niya yung standing niya kay God. Hindi ko alam if you are going through failures this season of your life. Or may mga tao na feeling nyo na-fail kayo. Ako, there are times and there are seasons na wherein alam kong na-fail ko talaga si Lord. Pero alam ko yung failures na yon, I realized later on na habang nag-fail ako, habang nakakommit ako ng mga bagay na I think is a failure, mas nare-realize kong mas kailangan ko si Lord sa buhay ko. Na-realize ko na mahina ako kung lakas ko lang yung gagamitin ko bilang isang pastor, bilang isang leader, bilang anak, bilang asawa. Dahil ang katotohanan, mas malakas ako kung gagamitin ko yung lakas na nanggagaling kay Lord. And I hope and I pray na you would also find it in your heart and realize na kailangan natin si Jesus Christ. Kailangan natin yung lakas niya. Kailangan natin yung love niya sa lahat ng aspeto ng buhay natin. At patuloy pa rin tayo mag-serve kay Lord dahil it pleases Him at ito yung nararapat nating gawin bilang mga anak niya. Hindi madali maging servant ni Jesus Christ. Pero kailangan malaman natin at i-embrace natin that we are all called to serve Jesus. We are all called to serve Him. And sa pag-serve natin kay God, pwedeng mahinder
tayo ng status natin sa buhay. Pwede tayong mahinder ng oppositions around us. Pwede tayong mahinder ng mga failures natin. Pero like Nehemiah, huwag nating hayaan na yung mga bagay na yon ang pumigil sa atin sa paglilingkod sa Panginoon. So balikan natin yung 3 points na natutunan natin ngayon na in-example ni Nehemiah sa atin. First is, he did not let his status hinder him. Second, he did not let opposition stop him. And last is, he did not let his failures affect who he is. Today, I want to leave you with 2 questions that we need to reflect about. And of course, kailangan nating sagutin sa mga sarili natin. First is, meron bang pinapagawa sa'yo si Lord na hindi mo pa ginagawa dahil feeling mo underqualified ka or overqualified ka? It may be sharing the gospel to your friends or workmates or sa mga kapitbahay nyo. Or the Lord may be calling you to lead a small group dito sa church or sa mga kaibigan mo. Pwede din the Lord is calling you to be a pastor pero natatakot ka lang for some personal reasons. Hindi ko alam kung ano yung pinapagawa sa inyo ni Lord. Pero katulad ni Nehemiah, lay it down to the Lord. Ibabad natin sa panalangin itong mga bagay na to at humingi tayo kay Lord ng wisdom and strength at mga taong pwedeng makatulong sa atin para magawa yung task na ibinigay niya sa atin. The next question is, ano nga ba yung mga challenge? Ano-ano yung mga challenges na nagiging dahilan para hindi mo magawa yung pinapagawa sa iyo ni Lord? May mga bagay ba that cripples you in following Jesus Christ? Or meron ka bang, sa tingin mo, mga oppositions na pumipigil sa iyo sa pag-serve kay Lord na dapat mong ipag-pray? If meron, I encourage you to share it to your small group leader. Or kung wala, you can share it to us, mga pastors nyo, so that we could join you in praying for it. Remember na hindi kayo nag-iisa sa pagharap sa mga bagay na ito at hindi kayo nag-iisa sa pag-serve kay Lord. At katulad ng pagsama ni Lord kay Nehemiah, isasamahan niya rin tayo. Katulad ng pag-send ni God ng mga taong pwedeng tumulong kay Nehemiah, meron din siyang mga tao na meron din siyang mga tao na pwedeng ipadala para tulungan tayo in our walk in following Jesus Christ. And as I end, I want you to always remember these 3 things as we serve the Lord. First is, it is God who qualifies you to serve Him. Second is, God is fighting with you and for you. And lastly, hold on to the truth that you are a child of God. Let's pray. Father, we thank you, Lord, for the life of Nehemiah, Panginoon. Thank you, Lord, sa mga bagay na natutunan namin, narinig namin ngayong araw na ito, Father. If there are things that are hindering us, Panginoon, in serving you, Lord, we are laying it down at your feet, surrendering it to you, Father. May we overcome these obstacles. May we overcome these challenges, Lord. For we know that when we overcome these things, it would glorify you and honor you, Lord. If you are calling us, Lord, to do things, Lord, put it in our hearts, Panginoon, na kailangan namin mag-obey sa iyo, Lord. At kailangan ka namin pagkatiwalaan sa mga bagay na yun. Even though if sometimes there are times that we don't understand kung bakit mo pinapagawa sa amin yun, Lord. May you help us see how you see, Panginoon. Give us eyes like yours, Lord, to see what you see. May you give us yung love na meron ka, Panginoon, so that we could love others as well, Lord. And we could glorify you and honor you in our lives, Panginoon. Thank you, Father, for your grace, for your goodness, for the blessings you have given us, Lord. Thank you, Lord. We love you. We just pray in Jesus' name. Amen. Amen. Anihili ko po ang lahat na magsitayo para sa ating response songs.
sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa amin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Tayo po'y manalangin. Diyos, maraming salamat. Tunay nga po na kay buti mo sa amin. Simula pa ng una hanggang sa ngayon, Panginoon, tunay na Ikaw ang siyang naging mabuti sa aming pamilya, sa aming ninuno at sa aming buhay. Kaya, Panginoon, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa bagay na ito. Maraming salamat sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at mula sa kamatayan. Maraming salamat dahil Ikaw ang aming tagapagligtas, Panginoong Jesus, at kami ay ginawa mong mga anak. Lord, we thank you for saving us from all sins. Not only that, but for helping us every day to be like Jesus Christ. Lord, we thank you because you continue, Lord, to sanctify us through and through. That we feel, Lord, your presence, yung presensya mo sa buhay namin na tumutulong sa amin hindi magkasala, tumutulong sa amin, Lord, na maramdaman namin na kami ay nagkasala at humingi ng tawad sa iyo, matuto mula sa mga pagkakamaling aming nagawa. Maraming salamat, Jesus, kasi Ikaw ang aming sanctifier. Lord, we also pray and thank you we pray for healing for all those who needs healing. Lord, physically, marami pong may sakit, lagnat, ubo, sipon. Meron din po mga nag-struggles, Panginoon, sa mga bagay na mas malalim, cancer, threat of cancer, Lord. But we know, Lord God, that you are the one who heals us. You are the one who created us, Father. So therefore, Lord, we come before you, invoking in the name of the Lord Jesus Christ for your healing touch to be upon each one of us. Lord, heal us physically.
kung ano man po yung mali sa aming katawan, Lord, I pray that you will stretch your arms from our head to foot, Lord God, to heal us from all diseases. Not only physically, Father, but also emotionally. Those who were hurt by their family or by their fathers, their mothers, Lord, I pray for your healing. Lord, I pray for healing for the hearts of everyone hurt by the church, by people inside the church. Lord, I pray for your healing to be upon our hearts, our spirit, Lord God, our emotions. I also pray, Lord, for your healing spiritually. For some of us, Lord, we have neglected prayer, we have neglected reading your word. So, Lord, we pray for your healing touch to be upon us. Allow us to go back to our strength, our power, the Lord Jesus Christ. And Father, it is our desire, Lord God, na gawin mo po kaming banal mong tahanan. Luklukan ng iyong papuri at ng iyong pagsamba. Dalangin ko, O Diyos, na tulungan mo kaming sumunod sa aming Panginoong Jesus. Hindi lamang po ngayon, kung hindi sa araw-araw ng aming buhay. Tulungan mo po kaming sundin na magbigay ng pagmamahal sa bawat isa. Sundin, Panginoon, na ipamalita sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo bilang kanilang Panginoon na tagapagligtas. Ang mabuting balita ni Jesus. Lord, tulungan mo po kaming i-build uli ang iyong simbahan by reaching out to the lost and being the church. Help us to love, Father. Help us to obey as we wait for the coming King. We pray for your provisions for everyone. For your strength as we face work, as we face even, Lord God, ang eskwelahan, Panginoon, dalangin ko na bigyan mo kami ng lakas, ng talino na nagmumula sa iyo. And Lord, we thank you for your love for each one of us. And we thank you that in this love, Lord, it is abounding in all of us. So Father, help us to swim in your love. I pray that the love of God may abound more and more in knowledge and in depth of insight, so that you, His children, may able to discern what is best and what may be pure, blameless for the day of Christ, that you will be filled with fruits of righteousness that comes through Jesus Christ our Lord. To Him be the glory today, yesterday, and forevermore. Amen and amen. Langit ang aming nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, pagkat sa'yo'y sumasamba. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, pagkat sa'yo'y sumasamba. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, pagkat sa'yo'y sumasamba. Pagkat sa'yo'y sumasamba. Pagkat sa'yo'y sumasamba. Muli, magandang umaga po, Impact Church. Have a blessed week ahead.